Sabi sa 2 Corinthians 6 verse 14, don't team up with those who are unbelievers. How can righteousness be a partner with wickedness? How can light live with darkness? Sabi dito, do not team up. Ibig sabihin, utos siya. Hindi siya suggestion na pwede mong sundin, pwede mong hindi. Kung ikaw ay totoong naniniwala sa Panginoon, inuutusan ka na huwag kang makiisa dun sa mga hindi naniniwala. Gaya ng sinabi dito, paano magsasama ang liwanag at dilim? Ang kabutihan at kasamaan. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi na natin sila ipagpipray. Hindi ibig sabihin nun totally wala na tayong pakialam sa kanila. Ang sinasabi lang dito ay hindi tayo para makiisa sa mga gawain nilang malayo sa Panginoon. Hindi ka para makisama. Kailangan mong ihiwalay yung sarili mo at idadaan mo na lang sila sa panalangin. Na huwag kang magsasawang ipagdasal yung mga tao na yun. But do not team up. Huwag ka makikipag-partner. Huwag ka makikisama dahil imbis na ikaw yung makapagdala sa kanila, baka ikaw pa yung mapalayo sa Panginoon. When you follow God, you trust Him. Na itong mga tao na to, darating din yung panahon na makikilala nila yung Panginoon. Huwag mong ipilit. Just do your part by being faithful kay Lord. Dahil oras na totoong-totoo na si Lord sa'yo at makita ng mga tao na yun, ay wala ka pang sinasabi pero nahahatak mo na sila. Huwag mo lang mamadalin and always wait for the Lord's perfect timing sa buhay nila. Pero again, habang wala pa sila, the best thing that you can do is to pray for them, but do not team up. Huwag kang makikisama. Kasi as a believer of God, kapag nakisama ka sa maling gawain nila, ay para mo na rin sinabing okay lang yan, naiintindihan ka ni Lord. Kaya imbis na makatulong ka, ay lalo mo silang pinahamak. Sana po ay malinaw at naiintindihan niyo po talaga ang mensahe ng video na to.